Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Now, pag-usapan naman natin yung press conference ni Sara Duterte na sinabi niya, hindi ko naman sinabing mag-resign si Marcos eh. Ito ay press conference ni Sara Duterte noong October 14, 2025. At galing to sa kanyang opisina. At ito guys ay libre to online. So makikita nyo to pag pumunta kayo ng YouTube. Okay? Now, ang concern ng ibang tao bakit niya sinabing hindi niya sinabi daw na mag-resign si Marcos? Merong mga information na nagsasabi na sinabi niya ito. Okay? So anong sa tingin natin kung sinabi ni Sara Duterte na hindi ko naman sinabi na mag-resign si Marcos eh. 'Di ba? Ano sa tingin niyo guys? Is she telling the truth? Okay? Or nakalimutan niya lang yung sinabi niya dati? 'Di ba? Parang parang isipin mo na ano siya na ah, parang makakalimutin na ata. Well, ang bata pa ni Sara Duterte para maging makakalimutin, 'di ba? O ano lang talaga siya, parang parang wala lang, 'di ba? Okay, so let's watch this video from her. At dito makikita niyo talaga kung gaano kakapal yung mukha niya. Kasi nung dati, sinabi niya. Now, let's watch this first. Last question. Arson. Kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit, ng ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said. Okay, sabi niya, I never said. Sige, continue. Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya. Yun. So, yun ang sinabi niya. Hindi niya daw sinabi na mag-resign si Marcos. Pero yung kanyang unang sinabi daw, yung unang sinabi niya, magpa-drug test. Kasi daw, yun ang challenge sa kanya. Now here, pakita ko sa inyo another video from, galing to sa YouTube. At isa to sa mga fina-follow ko si Usapang Tito Manny. Okay? And ito si Sara Duterte. Makikita nyo na nasa isa siyang event. I'm just not so sure kung saan lugar ito at saang bansa. Kasi kung natatandaan nyo guys, si Sara Duterte halos ikutin niya ng buong mundo eh. Diba? Para makausap lang yung mga supporters ng mga Duterte. Dito, makikita mo talaga na sinabi niya, sige, hingin natin yung Marcos resign. Let's watch this, okay? Wait. That's not that. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Sige nga. Ulit. Back natin, ha? Wait lang. Pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Di ba? Siya mismo nagsabi na, pa-resign natin si Marcos. Okay. Now, kung titignan mo ang kanyang facial expression at kanyang galaw, body language, sa tingin nyo, nagsasabi siya ng totoo? Well, if sasabihin ng mga alipores ni Sara Duterte na, nagjo-joke lang yan si Sara. Sineseryoso mo naman. Most ng jokes nila, may halaga. Di ba? At wag niya nang sabihin na hindi niya daw sinabi na mag-resign si Marcos. Di ba? Yan, si Vic Rodriguez, yung dating chief of staff ni Bongbong Marcos, ngayon nasa mga Duterte na, di ba? May nagka-issue sila ng sugar importation, tapos ayun, tinanggal siya sa pwesto, na punta siya sa ibang sa kabilang kampo. Okay, now balik tayo sa
press conference si Sara dito. So yan. Yan ang mismo ang prueba na si Sara Duterte mismo nagsabi na, sige, hingin natin yung ano, kahit joke lang yon, pero yung any statement, again, can be used against her. Diba? Oh, let's listen to her. Balik tayo dito. Okay. So, yun. Hindi niya daw sinabi. Ang sinabi niya daw yung magpa-drug test. Diba? Na meron akong comment about that. So, backtrack tayo. Okay. And then, play natin. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust because... Okay, stop natin dyan. So, sinabi niya, yung challenge daw na magpa-drug test si Bongbong Marcos. Kanino galing talaga itong intriga na to? Kasi nanggaling ito nung 2022 election, mag-election, at nanggaling ito actually mismo kay Digong. Na sinabi niya merong isang presidential candidate na nag-hit daw. User daw ng droga. At syempre, daming speculations, diba? Na kung sino yung mga pero kung titignan mo yung mga kandidato sa pagiging pangulo nung time na yun wala naman talagang kung sino nagda-drugs, diba? So, yun ang mga style ng mga Duterte. Gumawa ng intriga, pero wala silang wala silang ebidensya. Tapos, yung intriga na yan, uulit-ulitin nila para matandaan ng mga kanilang mga nauuto, 'di ba? Nabubudol. So, pag naging issue na 'yan, ang gagawin nila sasabihin nila challenge na. O magpa-drug test tayo kasi sinabi ni Duterte na weak leader tapos na nagdodroga si Bongbong Marcos. So I think I remember na meron sinabi sila na nagdodroga daw at may video. Now, yung video na yon ipinalabas, ang system nun, yung video ng video na yon isa siyang edited. At na-verify yon ng NBI na iba talaga yung taong nasa video. Tapos yung actual na hairstyle ng tao doon ay iba talaga sa hairstyle ni Bongbong Marcos. 'Di ba? So yan, magaling magtanim ng ebidensya o magtanim ng intriga yung mga Duterte. At hanggang ngayon, 'di ba? Madali silang magsinungaling. Yun ang kanilang mga let's just say, yun ang kanilang strongest point. Magtanim, mag-intriga, magpaninlang ng ibang tao para malihis yung issue sa kanila. 'Di ba? Mangintriga sila ng kanilang kalaban para yung issue sa kanila ay hindi na matandaan. Yan ang tama. Okay? Guys, if you have any comments or suggestion, please type it down in the comment section and please like, subscribe, and support this channel. Salamat po sa mga nanood. Thank you.